Alam mo yung tipong may mga bagay na mas mabuting huwag mo na lang alamin? Ganon yung nangyari sa amin nung lumipat kami sa lumang bahay sa probinsya. Simple lang naman gusto namin noon. Bagong simula. Tahimik na lugar. Mura ang renta. Pero hindi namin alam, may kasama pala kaming hindi tao. Ako nga pala si Renz. Noong 2018, lumipat kami ni Ella, asawa ko, sa bahay ng lola niya sa San Isidro, Quezon. Matagal nang walang nakatira doon. Mga 10 taon siguro. Luma na, medyo sira-sira, pero matibay pa rin naman. May malawak na bakuran, puno ng niyog at saging. Tapos likod bahay, puro damo. Noong una, okay naman lahat. Tahimik, presko, at parang bumalik kami sa simpleng buhay. Pero sa unang linggo pa lang, may kakaibang nangyari. Una, gabi-gabi, may maririnig kaming kumakaluskos sa ilalim ng bahay. Yung bahay kasi, bahay na nakaangat sa haligi. Parang tradisyonal na bahay probinsya. Sabi ko kay Ella, pusa lang yun o daga. Huwag ka mag-alala. Pero isang gabi, narinig ko mismo yung kaluskos. Hindi tunog ng hayop. Parang may humahakbang, mabagal. Tapos may parang kalansing ng bakal. Sabi ni Ella, Renz, baka may tao sa ilalim ng bahay natin. Ayaw ko siyang takutin. Pero sa totoo lang, ako mismo kinakabahan. Kumuha ako ng flashlight. Bumaba ako sa hagdan. Tapos sinilip ko yung ilalim. Madilim. Makapalang damo. Tapos, amoy lupa at kalawang. Wala akong nakita. Kinabukasan, dumalaw si Mang Turing, kapitbahay naming matanda. Ang sabi niya, naririnig niyo rin ba yung mga kaluskos sa ilalim? Kahit noon pa, may ganyan na riyan. Napatigil kami. Noon pa po? Tanong ni Ella. Tumango si Mang Turing. Oo, nung panahon pa ng hapon. May sundalong tumira dyan sa bahay na yan. Sabi ng matatanda, may tinago raw sa ilalim bago siya pinatay. Hindi ko alam kung totoo o gusto lang niyang manakot. Pero simula noon, mas naging madalas yung mga kakaibang tunog. Isang gabi, mga 10:00, nagising ako dahil may amoy na bubulok na lupa. Alam mo yung amoy na parang may nilibing? Ang weird, kasi sarado naman lahat ng bintana. Bumangon ako. Binuksan ko yung ilaw, pero walang kakaiba. Si Ella, tulog pa rin. Kaya bumaba ako para silipin uli yung ilalim. Pagbukas ko ng pinto, biglang may malamig na hangin na pumasok. Yung tipong tumindig lahat ng balahibo mo. Sinilip ko yung ilalim ng bahay gamit yung flashlight. May nakita akong butas sa lupa. Parang bagong hukay. Kinabukasan, kinausap ko si Mang Turing. Sabi niya, baka yan na yung sinasabi kong taguan ng hapon. Huwag niyong gagalawin. Baka may nakalibing dyan. Pero syempre, matigas ang ulo ko. Gusto kong malaman. Kaya kinagabihan, habang tulog si Ella, kinuha ko yung pala sa likod. Dahan-dahan kong hinukay yung lupa. Ilang sandali pa, parang may tinamaan yung pala na matigas. Inisip ko bato lang. Pero nung tinabingan ko ng lupa, bungo pala. Nanigas ako, literal.
Di ako makagalaw. Parang may malamig na hangin na biglang umaikot sa katawan ko. Tapos may narinig akong mahina, parang buntong hininga. Binaba ko agad yung pala. Takbo ako paakyat. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero alam kong hindi ako nagkamali. May nakita akong bungo talaga. Simula nung gabing yun, hindi na kami nakatulog ng maayos. Si Ella, laging nananaginip ng lalaking duguan. Nakaupo sa ilalim ng bahay. Minsan daw, lumalapit sa kanya. Tapos may sinasabi pero hindi maintindihan. Ako naman, tuwing gabi, may naririnig akong mga yabag sa sahig. Yung tipong mabigat. Minsan, maririnig ko sa tabi ng kama. Parang may humihinga ng malalim. Hanggang isang gabi, nagising ako sa malakas na kalabog. Parang may nahulog. Pagtingin ko sa bintana, may itim na anino sa ilalim ng bahay. Nakayuko, parang may hinahanap. Ella, gising! Bulong ko. Pero paglingon ko, wala si Ella sa kama. Kinabahan ako. Bumaba ako agad. Dala ang flashlight. Pagdating ko sa ilalim ng bahay, si Ella pala, nakatayo sa tabi ng hukay. Tulala. Ella, anong ginagawa mo dito? Wala siyang sagot. Nilapitan ko siya. Pero biglang tumingin siya sa akin. Maputla. Malamig ang mga mata. Sabi niya, ayaw pa niyang umalis, Renz. May kailangan pa siya. Nagulat ako. Anong kailangan? Sino? Tapos tinuro niya yung hukay. Yung sundalo. Kinabukasan, dinala ko si Ella sa simbahan. Kinausap namin yung pare, si Father Noel, tungkol sa nangyari. Nakinig lang siya. Tapos sabi, maraming bahay sa San Isidro ang may kasaysayan noong giyera. May mga sundalong namatay na hindi nailibing ng maayos. Nagdesisyon kami na ipatawag si Father para magbasbas sa bahay. Nung araw ng basbas, habang nagdadasal siya, biglang umihip ang hangin. Tapos nagkalansing yung mga bintana. Tapos yung lupa sa ilalim ng bahay, parang gumalaw. Si Father mismo ang nagsabi, may kaluluwa rito na hindi pa matahimik. Pagkatapos ng dasal, inutusan niya akong hukayin ulit yung lupa para tuluyang mailibing ng maayos. Nang hukayin namin ulit, may nakita kaming bakas ng lumang helmet, kalawangin na baril, at isang bungo. Yung nakita ko noong una. Sa tabi nito, may maliit na lata na may laman na lumang singsing at litrato ng babae. Sabi ni Father Noel, siguro yan ang dahilan kung bakit hindi siya matahimik. Mahal niya siguro yung nasa litrato. Kinagabihan, bago ko ilibing ulit yung mga buto, nilagay ko yung singsing at litrato sa tabi ng bungo. Sabi ko, kung sino ka man, pahinga ka na. Ibabalik ko sa'yo yung mahal mo. Pagkatapos noon, naramdaman kong parang may mainit na hangin na dumampi sa braso ko. Pero hindi nakakatakot. Parang pasasalamat. Kinabukasan, parang ibang-iba ang bahay. Tahimik. Wala nang kaluskos. Wala nang amoy lupa. Si Ella, hindi na binabangungot. Lumipas ang ilang buwan, nagpasya kaming manatili na lang doon. Pero isang gabi, habang nagkakape ako sa veranda, may narinig akong mahinang boses mula sa ilalim. Salamat. Pagtingin ko, may dumaan na ilaw na parang alituptap, pero mas maliwanag. Umikot sa paligid. Tapos nawala. Ngumiti ako.
Siguro, tuluyan na siyang nakapahinga. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin yung bahay. Minsan, tuwing gabi ng bagyo, maririnig mo pa rin yung kalansing ng bakal sa ilalim. Pero hindi na nakakatakot. Parang paalala lang na may isang sundalong minsan nagbantay doon, naghihintay ng pag-ibig at katahimikan. At sa tuwing tinatanong ako ng mga bisita kung totoo bang may bungo talaga sa ilalim ng bahay namin, ngumingiti lang ako at sinasabi, wala na siya ron, pero minsan dumadaan pa rin. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.